So ito na nga, finally, marireveal na natin yung before and after ng house namin. Yung kanina yung before ng living room namin, tapos ayan yung itsura ng ceiling, medyo sira-sira na talaga hanggang kitchen yan. Tapos ito naman yung itsura ng kitchen and dining. Right after the renovation, nag-hire muna kami ng cleaning crew para sa post-construction clean-up. Tapos saka namin in-start i-decorate yung living room. Una pala namin ginawa is naglagay kami ng mga curtains. Beige and gray pala yung napili namin para cohesive siya sa color ng kitchen. May kwento pala dito kasi sa mall kami bumili ng mga curtains at saka ng pillows para sa sofa at saka yung pang-cover dun sa pillows. Anyway, so yung nag-assist sa amin, follower pala natin. So yun, kung nanonood kayo, shoutout sa inyo. So yun, yung next na nilagyan naman ng curtains is yung sa kabilang side. So ako yung taga-abot, tapos si Daddy Chan yung taga-kabit kasi hindi ko rin talaga siya maaabot. Kailangan ng taller person. Late na nga namin na-realize na parang sobrang monochromatic pala yung kulay kasi beige, gray, at saka brown. Siguro next time, mag-makeover tayo ulit. Palitan natin yung mga curtains, yan yung mga throw pillow na meron namang pop ng color or mga prints. Pero next time na yon, tapusin muna natin to. Last na nilagyan is yung sa my kitchen and medyo mahaba nga pero carry na rin. Ang galing pala nitong light bulb na nabili ni Daddy Chan, tapo yung brand niya. Tapos makokonect siya sa phone, pwede mo siyang i-timer and i-on and off using your phone. Tapos napapalitan din yung mga color RGB, ganon. Sige, baby. Mami Chin, Daddy Chan, and Kitty. About fam colors. Mas maganda palang tignan kapag nakapatay lahat. Pwede na mag-party-party. Abaw. Look at that. Meron pa pala kaming isang binili na gamit namin everyday dito sa bahay. Ito yung soap dispenser na automatic. Ilalagay mo lang yung kamay mo, tapos lalabas na yung soap. After namin makabit yung curtain at saka yung mga lights, ito namang mga pillows yung nilagay namin dun sa pillow cases. Natuwa pala ako dito sa mga pillows kasi tuwing gugupitin ko yung packaging niya, bigla na lang siyang lolobo from flat, magiging fluffy na siya. Wala lang. Ang galing nang naka-imbento nitong vacuum sealed. 6 pieces nga pala yung binili namin na pillows. Bali, 4 dun sa big na sofa, tapos tig-isa doon sa small chairs kanina. Ang aesthetic din pala nung ladder kasi pwede mo rin siyang gawing parang pang-decor. Naglagay din pala kami ng mga potted plants para magkaroon naman ng pop ng green para mabuhay naman yung kwarto. Tapos, bumili rin kami ng rug na color white, beige, brown, and gray para perfect talaga sa color ng living room. Kaso, medyo maliit pala. Abaw, pero carry na yan. For now. So, ito na nga, for the reveal. O, ulitin lang natin. Ito yung itsura niya before the renovation. And ito naman yung itsura ng living room after the renovation and decoration. So, again, ito naman yung itsura ng kitchen and dining room before the renovation. And ito naman yung after. In fairness, sobrang naging modernized naman na talaga yung kitchen. Pero, not super modern since meron tayong mga pieces na niretain from the old house. Like yung mga chairs and yung sofa. Nirepaint lang natin para magmukha silang bago and mas malinis. And I think yung mga niretain natin na mga pieces na yun talaga yung nagbigay ng homey na feel dito sa house namin. Let us know kung ano yung mga favorite niyo dito sa bago naming house. Bakit hindi daw pinlansya yung curtain? Honestly guys, dito sa bahay namin, hindi talaga kami masyado nagpa-plancha. As in, pili lang, yung mga gusutin lang talaga. Syempre, to save energy, yung electricity, and to save my energy, diba? Yung time na pa-plancha mo yung cortina, ang dami mo nang magagawang ibang stuff. Kaya sobrang hindi ko talaga naisip na kailangan palang planchahin yung blackout curtain. Sabi nga sa comments, sa bigat ng blackout curtain, pagtagal ng panahon, uunat din naman yon, which is true. Pero meron mga mommies na nagsuggest na pwede ko rin namang itry mag-steam iron. Honestly guys, pag may mga comments na ganyan na medyo kino-correct tayo, I don't get offended kasi nasabi ko na to before sa mga vlogs ko na growing up, medyo buhay prinsesa ako. Lumaki ako na meron kaming helper. So, natuto ako ng mga chores and magluto nung nagkaroon ako ng asawa tsaka ng anak. So, kung meron akong mga bagay na ginagawa differently, I'm open naman sa criticism. Basta as long as it's said nicely naman. I know naman na pag kayo nagko-comment, majority of the time, concern lang yung mga tao and they just want to help. So, for example, naalala ko, nag-post ako nung nag-haircut kami kay Kitty for the first time, diba? Binanat namin yung hair ni Kitty. Tapos, parang nagkambang-kambang siya. Naging shaggy yung dating. Parang layered, ganon. Tapos, merong nag-comment na hairstylist siya. Very nice naman yung pagkakasabi niya na nag-drawing pa nga siya. Natuwa nga ako na dapat pala pag ganon hindi inuunat. Tama yung ginawa namin na tinali namin yung hair ni Kitty in a ponytail sa likod. Tapos, dapat pala yun, hihilain mo ng konti. And then, saka mo ika-cut. Hindi mo babanatin. As in, like, isa-slide down mo yung tie.
tas doon mo lang siya ika-cut. And explain niya sa amin nicely sa comments with pictures. Nag-drawing talaga siya, which I really appreciate. So, yung mga ganon na merong mga suggestions and comments na nicely said, super na-appreciate namin yun kasi natututo kami and na-use namin yung platform namin to share it din. So ngayon, going back dito sa curtain na to, wala talaga akong idea na kailangang planchahin yung curtain. So ngayon, now I know na I can do it pala, na you can use steam iron. So ngayon, eto, itatry natin na i-steam nga siya. And I appreciate talaga yung mga ganitong comments kasi it really helps me improve my motherhood journey. Ganon. Marami akong natututunan sa mga comments ninyo. So, thank you sa concern nyo sa amin and sa pag-share nyo ng mga tips kasi natututo rin kami sa inyo. Ayan. So, hindi lang kami yung palaging nagbibigay ng mga tips or ng mga hacks. Natututo rin naman kami sa inyo. So, thank you. So, anyways, kung umabot kayo hanggang dito, thank you for listening. Nasa Spotify kami. Meron kaming bagong release na song. Ang title niya, Lunas. Search na lang Luna and Apollo. Yun yung pangalan ng band namin. Meron din kaming music video sa YT. Next time naman yung title nun. So, search nyo na lang. Thank you. Yun lamang. Abang!